Okay, magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So bago po ang lahat, binabati muna po natin ang ating mga taga-subaybay na lagi pong kasama natin sa bawat araw na tayo po ay mayroon po mga tinatalakay. Okay mga kababayan, sa araw na ito, pag-uusapan po natin ito pong si Madriaga, na kung saan ay posible pong gawan ng paraan ng ating kalaban upang manahimik ito, no? Kung di po ako nagkakamali, nito mga nakaraang mga araw lamang, mga nakaraang mga linggo ay kinasuhan po ng perjury nito pong ni Vice President Sara Duterte, ito pong si Madriaga. So para po sa akin, isa po itong sinyales para po takutin ito pong si Madriaga. So alam naman po natin na marami pong pwedeng gawin si Vice President Sara Duterte para po matiyak na makakalusot siya sa kanyang pananagutan. Alam po natin yan, no? Sa katunayan, para lamang po hindi makapanagot si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga kasalanan, yung mga taong sang-ayon na siya ay ma-impeach o sang-ayon na maimbestigahan siya ay sinisiraan niya po, di ba? Nakita nyo naman, hindi po nakaligtas sa paglabas po ng 18 personas na ito pong si Tito Soto, si Laila de Lima at iba pa, no, sa estilo po o sa malalim na plano o masamang plano nito ni Vice President Sara Duterte. Nakita niyo naman po mga minamahal ko mga kababayan na talagang sinisikap ni Vice President Sara Duterte na mabaligtad ang mga pangyayari, no? So nakita niyo naman, dahil nga po sa yung mga personas na sinasabi ko na sumasang-ayon na ma-impeach o maimbestigahan ito pong si Vice President Sara Duterte ay biglang napasama doon sa sinasabing nakatanggap ng mali-maletang pera na kung saan ay halatang-halata po nagawa-gawa lamang, no? Para lamang po malihis o para masira po yung kredibilidad ng mga personas na ito, katulad po ni Tito Soto, ni Laila de Lima. So kitang-kita nyo naman po, dahil po sila ay desperado, pati yung nakakulong na sa mga panahon na yon ay nadamay, katulad po ni Laila de Lima na sinasabing tumanggap daw ng 5 milyon ba yun, kung di ako nagkakamali. Paano tatanggap? Nakakulong, di ba? So dahil po sa kanilang pagiging desperado, yung imposible gusto nilang gawing posible, di ba? So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, nakita naman ninyo, nakita din ang katotohanan na ang lahat ng kanilang ginagawa ay talagang paninira lang, no? At talagang ito ay kasama sa kanilang plano. Paano ko nasabi? Biro nyo, natuklasan na yung ilan sa mga naging inilabas ni Baligod na mga ex-marine kuno, magiting para sa kanya, mga escort pala o bodyguard pala ni Vice President Sara Duterte. Hindi naman po natin yan maitatanggi dahil kitang-kita naman po mga kababayan, kahit sa video natin tignan, kahit sa picture natin tignan, hindi po yan edited. So ibig sabihin, talagang pinapakilos po ni Vice President Sara Duterte yung kanyang mga tao, no? Pinapakilos niya. At ito naman kanyang mga tao, hindi ko lang alam kung magkano ang binibigay ni Vice President Sara Duterte. Talagang handa din sila na isaalang-alang o ibenta yung kanilang mga kaluluwa sa kasinungalingan po ni Vice President Sara Duterte, di ba? So bumalik po tayo dito kay Madriaga. Alam nyo, sa totoo lang, dapat po na bigyan po ng matinding o dagdag na
bantay ito pong si Madriaga. Dahil alam ko, natitiyak ko na isa si Madriaga sa magiging susi para po mamulat mismo ang mga DDS sa katotohanan. No? Para po mamulat ang lahat ng mga Pilipinong naloloko po ni Vice President Sara Duterte. Alam nyo, kapag nakapagsalita na po si Madriaga na mayroon pong totoong ebidensya, hindi po katulad nung sa 18 peking mga saksi na puro mga AI yung kanilang mga inilabas na mga picture ko, no, 'di ba? Sigurado po ako mga kababayan na talagang magtatapos na po yung karir ni Vice President Sara Duterte bilang isang politiko. Opo, yan po ang nakikita ko. Excuse me po. Sa ayaw at sa gusto ni Vice President Sara Duterte, talagang matatapos na po yung kanyang mga nakasanayang gawi. Katulad na lamang po yung pagnanakaw sa pera ng taong bayan, yung panluloko niya sa taong bayan, yung pang-aabuso niya bilang may kapangyarihan. So mawawala na po yun. Isa din dyan yung kanyang pakikipag-ugnayan sa bansang China, di ba? Na kung saan sila po ay nagiging kasabwat ng mga illegalistang mga Chino, no, na nakakapasok po dito sa ating bansa. So pagka wala na pong mga Duterte, katulad po ni Sara Duterte, natitiyak ko po mga kababayan na talagang mababawasan po yung gulo, mababawasan po yung krimen dito sa ating bansa, at syempre magiging maunlad po ang ating bansa. Alam nyo, sa totoo lang, kaya ako sinasabi ito, isa po sa dahilan kung bakit po hindi nagiging madali para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paunlarin ang bansang ito, dahil may isang tao po o may isa sa pinakamataas na pinuno ng ating bansa ang humahadlang sa kanya at sumisira po sa kanya. Kaya naintindihan po natin yon. Nakita nyo naman yung mga proyekto po ng ating Pangulo, pilit na sinisira kahit maganda naman, di ba? So nakita ninyo mga kababayan, wala pong ibang trabaho si Vice President Sara Duterte kundi manita ng manita, manira ng manira. So wala na po siyang nagagawang mabuti. Kaya sinasabi ko nga po, pag wala na si Vice President Sara Duterte, may katahimikan na po ang bansang ito. No, may katahimikan na, may kapayapaan na. Wala na po tayong iisipin pang iba, mga minamahal ko mga kababayan, kundi ang maging masaya na lang at makamtan ang kinabukasan, makamtan ang bagong Pilipinas, 'di ba? So, mga kababayan, alam nyo, dapat ho bigyan po ng pansin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o bigyan po nila o pagtingin pa yung pagbabantay dito po kay Madriaga, dahil nakita nyo naman siya po ay nasa piitan. Alam nyo, marami po mga senaryo, marami mga pangyayari, hindi lang naman po ito sa pelikula, na mayroon pong pinapatay na mga preso, lalong-lalo na kung ang presong ito ay mayroon pong kakayanan na magbigay ng mayroong alam pagdating po sa katotohanan, no? Karamihan sa mga preso na malalim ang kaalaman patungkol sa mga illegal na aktibidad, madalas ho ay pinapapatay po ng kanilang mga naging amo o ng mga taong sanay na magpapatay, katulad po ni Sara Duterte. So hindi po malayo na talagang pagsisikapan nila na matodaso itong si Madriaga, dahil nasa kanya po yung susi at nasa kanya yung sa kanya yung susi para matapos na po yung mga kasinungalingan ni Vice President Sara Duterte. Kaya dapat to mag-ingat talaga, dahil gagawin po ni Vice President Sara Duterte ang lahat para po hindi lumabas ang katotohanan. Kitang-kita niyo naman po yung pagsisikap niya. Talagang traitor po yung babae na yan. Talaga pong walang magawa sa buhay yung ating Vice Presidente. Nakita niyo naman na imbes na tumutok sa gawain bilang isang Vice Presidente, mas busy po siya sa paglalakwat siya. Pumunta kung saan-saan na hindi naman po niya mandato yon, na maglakbay kung saan-saan sa ibang panig ng ating mundo. Trabaho po yan ng ating Pangulo dahil kasama po yan sa kanyang mandato.
Hindi po yan mandato ni Vice President Sara Duterte. Alam naman po natin kung bakit siya pumupunta sa ibang bansa, para po humanap ng kakampi o manloloko niya. No? Alam naman po natin dahil hindi na po niya maloloko ang mga tao sa Pilipinas Kaya doon na lang siya umaano sa ibang bansa, baka sakaling mas makadami siya na manloloko, 'di ba? Pero ganun pa man, hindi po tayo nawawalan ng pag-asa at natitiyak ko na talagang mapapanagot po siya kahit paanong gawin niya. So, yun lamang po mga minamahal ko mga kababayan. So muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.